Tropical Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ng ngayong araw, December 15, 2023. Po sa latest update ng ating European Center, ito nga po ay nasa almost tropical depression na nga po itong low pressure area na to dahil patuloy nga po itong nag-intensify at ito nga po ay posibleng tumama sa may parto. Ayon po yan sa latest update ng advanced weather forecast. Sa ngayon nga po nananatiling nakakaapekto sa may parte ng Ilocos region, sa may Cordillera, Cagayan Valley, Central Luzon, yung northeast monsoon o yung amihan. Yung easterlies naman, apektado po niyan yung Metro Manila, Bicol region, Visayas at ang Mindanao. Dumako muna tayo sa ating rain map animation kung saan yung mga posibilidad ng pag-ulan na mararanasan ngayong araw. Mamaya nga pong alas 10 ng umaga may mga tsansa ng pag-ulan dito nga po sa eastern section ng Bicol region. At pagdating naman po mamayang alas 3 ng hapon hanggang dito po sa may parte ng eastern section ng Visayas, meron po tayo mga tsansa ng pag-ulan yan hanggang dito sa may parte ng Bicol region at ng Central Luzon. Magiging maganda naman po ang lagay ng panahon ng malaking bahagi ng ating bansa at may parte naman po sa may parte ng Mindanao. Maging sa Palawan po, magiging maayos naman ang lagay ng panahon. Pagdating naman po ng alas 6 mamayang gabi, asahan natin may mga tsansa pa rin ng pag-ulan sa may parte ng Polillo Island, Quezon, Bicol Region, Catanduanes, dito nga po sa may parte ng Visayas at asahan na rin po natin na magkakaroon makulimlim na kaulapan ang parte ng Mindoro Provinces. Pagdating naman po ng alas 10 ng gabi mamaya, may mga tsansa pa rin po ng pag-ulan ang parte ng Bicol Region, Central Luzon at ang Visayas. Pero yung pinaka mainland naman po ng Visayas, ng Mindanao, Palawan at ng Luzon ay magiging maayos naman po ang lagay ng panahon. Asahan na lamang po natin dyan yung localized thunderstorm. At pagdating naman po ng December 16 ng madaling araw, alas 5 po yan ng madaling araw, asahan pa rin po natin na may mga tsansa ng pag-ulan sa may parte ng Central Luzon, Bicol Region, Eastern Section ng Visayas. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito nga po sa ating advanced weather forecast, bukas nga po, December 16, papalapit ng Philippine Area of Responsibility itong nasabing sama ng panahon. At pagdating naman po ng December 17, ito po yung nakapasok na ng Philippine Area of Responsibility. Bagamat ito nga po ay may tsansang maging isang bagyo, pero ito nga po ay hindi na lalakas, Malaki nga po ang tsansa naman na hindi na siya lalakas dahil nga po sa pagbugso ng amihan o yung northeast monsoon na isa nga po sa magiging main factor na malaki ang tsansa na magpahina dito nga sa sama ng panahon. Pero apektado po niyan yung itong Mindanao, kaya bayang pag-iingat sa ating mga kababayan dyan dahil dyan nga po tatama itong posibleng bagyo. Pagdating nga po ng December 18, ito nga po ay tatama dito sa may parte ng Davao at magpapaulan po yan sa malaking bahagi ng halos sa buong Mindanao. Maging dito nga po sa ilang bahagi ng Visayas makakaranas ng pag-ulan. At yung shearline naman ay magpapaulan po yan sa parte ng Bicol Region, maging dito nga po sa eastern section ng Northern Luzon. At dito nga po posibleng mag-downgrade na yan into low pressure area. Pagdating naman po ng December 19, ito naman na as low pressure area, bababa po yan dito sa may parte ng dulong bahati ng ating Palawan. At pagdating naman po ng December 20, posibleng lalabas na po yan ng ating Philippine Area of Responsibility. Habang patuloy naman na yung shearline ay magpapaulan sa may extreme northern Luzon dahil nga po bubugso muli ng malakas itong easterlies. Pagdating naman po ng December 21,
Dito po, yung muling pagbugso naman ng amihan ay magpapaulan po yan sa may parte ng Luzon at ng Southern Luzon. Pagdating naman po ng December 22 asahan po natin magiging maulan po tayo dito sa may parte ng Central Luzon at maging halos sa buong eastern section ng Luzon ay makakaranas nga ng mga pag-ulan dahil po sa shear line at yung pagbugso nga ng northeast monsoon. Pagdating naman po ng December 23, no, dito nga po habang lumalayo itong naging bagyo na pumasok sa ating bansa, habang lumalayo po yan ay malaki na ang chance na lumakas niyan dahil nga po dito nga po sa may parte ng Cambodia ay mas mainit nga po ang karagatan. At mananatili pong makakaranas po ng mga pagulan ng eastern section ng halos buong Luzon dahil po yan sa shear line at ng northeast monsoon. Pagdating naman po ng desperas ng Pasko, no? September 24 ay malaki pa rin po ang tsansa na magiging maulan ang eastern section ng Luzon habang bagong low po ng panibagong low pressure area dito nga po sa may parte ng Mindanao. Sa ngayon nga po, no, sa lahat ng halos ng latest prediction natin, more on low pressure area o mga possible na bagyo ay mabubuo lamang dito po sa parte lagi ng ito po yung dahil nandito po yung pinaka mainit na temperatura ng ating karagatan dahil ang northeast monsoon ng amihan ay nagpapalamig naman po yan sa may parte ng inuulit po natin yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago yan. Kaya manatili po tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para po malaman natin kung ano pa nga ba yung mga posibleng senaryo nitong nasabing posibleng bagyo na makakapekto sa parte ng Mindanao. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.